Wencesla, tumigil ka. Nakakahiya ka, para kang pulubi sa gitna ng maraming tao. Ang tinig ni Doña Isabela ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng maingay at masangsang na pasilyo ng pampublikong ospital. Hindi nag-angat ng tingin si Wencesla. Ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa malamig at maduming semento, tinitiis ang hapdi habang mabilis niyang kinakalap ang mga baryang nagkalat sa sahig. Ang amoy ng malansang isda at ginisang bawang mula sa kanyang suot na apron ay humahalo sa amoy ng chlorine at pawis ng mga taong naghihintay ng himala. Ang bawat 5 piso at 10 pisong barya ay dinalubhasa ng kanyang mga daliring magaspang at may mga sugat dahil sa pagtatrabaho sa palengke. Ito ang perang inipon niya mula sa pagtitinda ng kakanin, ang perang dapat ay pambayad sa deposito ni Marco. Mama, kailangan natin ito para sa deposito ni Marco. Sabi ng nurse, hindi siya maililipat sa maayos na ward kung hindi tayo magbabayad, bulong ni Wencesla. Ang kanyang boses ay paos, tila tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Isang marahas na diin ng sapatos na may mataas na takong ang dumiin sa kanyang mga daliri. Naramdaman ni Wencesla ang pait ng sakit, ngunit walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang mamahaling sapatos ni Doña Isabela na tila ba hindi nararapat sa maduming paligid na iyon. Walang pera ang pamilyang ito, Wencesla. You know our situation. Huwag mo kaming ipahiya dito sa harap ng maraming tao, pagtataray ng matanda habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng isang pamaypay na iyari sa sutla. Sige na, ilagay mo ang pirma mo dito sa waiver. Sabihin natin na wala tayong pambayad kaya hihintayin na lang natin ang charity slot. Tinitigan ni Wencesla ang papel. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ang bawat pagod, ang bawat pagtitiis sa panglalait ng biyenan, ay nauwi sa isang pirasong papel na magpapabaya sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang pluma sa papel, isang kakaibang eksena ang nagpabagal sa tibok ng kanyang puso. Mula sa dulong bahagi ng pasilyo, isang grupo ng mga medical personnel ang mabilis na nagtutulak ng isang stretcher. Hindi ito katulad ng mga luma at kinakalawang na stretcher sa pampublikong ospital. Ito ay galing sa isang pribadong kumpanya. Ang pasyenteng nakahiga roon ay balot ng mamahaling kumot at ang suot niyang hospital gown ay yari sa dekalidad na seda. Nanigas ang buong katawan ni Wencesla. Ang lalaking nakahiga roon, ang lalaking sinasabi ng kanyang biyenan na ampersand quote, naghihingalo dahil sa kahirapan, ampersand quote, ay si Marco. Ang kanyang asawa ay payapang nakapikit habang ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ng isang babaeng nagngangalang Lucinda Reyes. Nakita ni Wencesla ang kislap ng diamante sa daliri ni Lucinda, isang singsing na mas mahal pa sa kabuuan ng bahay na tinitirhan nila. Ang init ng galit ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang estatwa. Ang mga baryang hawak niya, na kanina ay itinuturing niyang ginto, ay tila naging mga uling na nagpapaso sa kanyang palad. Wencesla! Ano ba? Sign it now, singhal ni Doña Isabela. Hindi namamalayan ang luhong dumaan sa kanilang harapan. Dahan-dahang tumayo si Wencesla. Hindi siya humagulgol. Hindi niya itinapon ang mga barya. Sa halip, maingat niyang inilagay ang mga ito sa kanyang bulsa, isa-isa, hanggang sa mawala ang huling kalansing ng metal. Hindi ko pipirmahan, Mama, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na mas matalas pa sa kutsilyo. Anong sabi mo? How dare you defy me? Tumingin si Wencesla ng diretso sa mga mata ng biyenan. Doon, nakita niya ang takot na pilit itinatago ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wencesla, isang ngiti ng isang babaeng kakagising lang mula sa isang mahabang panaginip. Sabi niyo po, ang dangal ng mga Villanueva ay mas mahalaga kaysa sa buhay ni Marco. Sige po, pangatawanan ninyo iyan. Dahil mula sa araw na ito, bawat sentimong pinaghirapan ko ay para na lamang sa sarili ko. Tumalikod si Wencesla, iniiwan ang biyenang tulala sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa isang kontrata ng pagkaalipin na matagal niyang pinirmahan sa pamamagitan ng kanyang katapatan. Sa sahig, isang gintong cufflink ang naiwan, isang bakas na pagtatraidor ni Marco na dahan-dahang pinulot ni Wencesla bago siya tuluyang lumabas sa pintuan ng ospital. Ang bawat hakbang ni Wencesla pabalik sa kanilang tahanan ay tila pagkaladkad sa isang mabigat na tanikala ng panlilinlang.
Ang eskinita ay makipot, siksikan, at puno ng singaw ng imburnal na humahalo sa amoy ng bulok na basura, isang malupit na kabaligtaran sa malamig at mabangong pasilyo ng ospital na iniwan niya. Ang bahay ng mga Villanueva ay isang gumigibang alaala ng karangyaan, ang mga dingding ay tinatapak-tapakan na lamang ng anay, at ang bawat apak sa sahig na kahoy ay naglalabas ng tunog ng pagdaing. Tila ba ang mismong pundasyon ay pagod na sa pagdadala ng mga sikreto. Sinalubong siya ng masangsang na amoy ng ginisang bawang at sibuyas na kumakapit sa bawat hibla ng kanyang lumang saya. Ito ang amoy ng kanyang pagkaalipin, ang amoy na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang asawang itinuring na katulong. Wencesla, sa wakas, nandito ka na. Gutom na ako. Bakit ba ang bagal mo? Parang hindi mo iniisip na may matandang naghihintay sa iyo dito. Ang boses ni Doña Isabela ay pumailan lang mula sa kusina, puno ng reklamo at kawalan ng pakiramdam. Hindi kumibo si Wencesla. Dahan-dahan niyang inilapag ang plastik na puno ng barya sa ibabaw ng hapagkainang puno ng mga gasgas. Tinitigan niya ang isang basag na florera sa gilid, ang huling piraso ng ampersand quote, dangal ampersand quote, na pilit na isinasalaksak sa kanyang lalamunan araw-araw. Mama, I saw Marco, maikli at malamig niyang sagot. Ang paypay na hawak ni Doña Isabela ay biglang huminto sa hangin. Ang mga mata niyang tila laging nanunuri ay panandaliang nanginginig bago muling nagbalat kayo ng pagmamataas. What are you talking about? If my son is suffering in the hospital, Wencesla. Huwag mong gagamitin ang pagod mo para gumawa ng mga maling istorya. We are poor now, tanggapin mo na lang. I saw him, Mama. In private ambulance. Hinihimas ang kamay ng isang babaeng amoy mamahaling pabango habang ako, parang pulubing nagbibilang ng barya sa sahig ng public ward para lang may pambayad sa kanya. Ang boses ni Wencesla ay hindi sumigaw, ngunit bawat salita ay tila talim na humihiwa sa hangin. Tumayo ang matanda, narinig ang pag-atras ng mabigat na upuan sa semento. How dare you? Utang na loob mo sa amin ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa apelidong Villanueva, baka hanggang ngayon ay naglilinis ka pa rin ng malansang isda sa palengke. Don't you ever question Isvaison's loyalty. Tinalikuran siya ni Wencesla at pumasok sa kanilang silid. Madilim dito at amoy amag. Lumapit siya sa una ni Marco at ibinaon ang kanyang mukha. Wala na ang amoy ng langis na madalas niyang ipahid sa likod ng asawa sa tuwing nagrereklamo itong pagod sa ampersand quote, paghahanap ng trabaho. Ampersand quote, ang tanging naroon ay ang bakas ng halimuyak ng mamahaling French perfume. Ang amoy ng Lucinda Reyes na iyon. Naalala niya ang sinabi ni Marco noong isang gabi nang mapansin niya ang amoy sa kanyang polo. Wencesla, you're just being paranoid. Siguro amoy ng sabon sa nilabhan mo iyan. Don't act like a queen, hindi tayo mayaman para magkaroon ako ng ibang babae. Ang bawat salita ni Marco ay isang haplos ng lason. Dahan-dahang kinapa ni Wencesla ang kanyang bulsa at hinawakan ang gintong cufflink na napulot niya. Ang lamig ng metal ay gumuhit sa kanyang palad, isang katibayan na ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 10 taon ay isang malaking biro. Mula sa bintanang may punit-punit na kortina, nakita niya ang isang itim na Mercedes-Benz na dahan-dahang huminto sa dulo ng madilim na kalsada. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang bumaba, si Marco, ang asawa niyang ampersand quote, naghihingalo ampersand quote, sa ospital. Narinig ni Wencesla ang malakas na tibok ng sarili niyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong nabuo sa gitna ng hapdi. Wencesla, nasaan na ang hapunan ko? Bingi ka ba? Muling hiyaw ni Doña Isabela. Sa halip na kumuha ng bigas, kumuha si Wencesla ng isang basong tubig na gripo. Inilapag niya ito sa harap ng biyenan na may kasamang matalas na tingin. Drink this, Mama. Sabi niyo kailangan nating magtipid, di ba? Huwag po kayong mag-alala, ang utang na loob na lagi ninyong binabanggit ay sisiguraduhin kong mababayaran ko na hanggang sa huling sentimo. Ang takot na rumehistro sa mukha ng matanda ay ang unang tagumpay na naramdaman ni Wencesla sa loob ng mahabang panahon. Tinalikuran niya ang bahay na tila isang kulungan, dala ang kanyang dangal na hindi na kailanman muling yuyukod sa mga huwad na Villanueva. Ang ingay ng palengke ay tila isang malabong bulong na unti-unting lumalayo sa pandinig ni Wencesla. Ang amoy ng tuyong isda, ang singaw ng basang semento, at ang init ng sikat ng araw sa kanyang batok ay naglaho,
pinalitan ng isang matalas na kirot sa kanyang dibdib. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso, ninanakawan siya ng hininga. Ang huling nakita niya ay ang pagbagsak ng kanyang mga panindang kakanin sa putikan, ang mga bilao na simbolo ng kanyang pagod ay nayurakan ng mga nagdaraang paa. Nang muling idilat ni Wenceslao ang kanyang mga mata, hindi na ang maruming kisam ng kanilang bahay ang kanyang nakita. Ang paligid ay maputi, malamig, at amoy gamot, isang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Huwag kang malikot, Wency. You're still weak. Ang boses na iyon ay tila isang kumpas mula sa nakaraan. Dahan-dahang lumingon si Wenceslao at nakita ang isang lalaking nakasuot ng puting gown. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala at hindi maipaliwanag na pait. Si Adrian Cortez. Ang lalaking iniwan niya 10 taon na ang nakakaraan dahil sa utos ng mga Villanueva. Adrian ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Wenceslao. Your heart condition is serious, Wency. You collapsed due to severe stress and physical exhaustion. Kailangan mo ng agarang operasyon, paliwanag ni Adrian habang sinusuri ang kanyang swero. Ang kanyang mga kamay ay banayad, malayo sa marahas na hawak ni Marco o ang mapang-aping turing ni Doña Isabela. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco, kasunod si Doña Isabela. Sa isang saglit, ang maamong mukha ni Marco ay napalitan ng pagkabalisa nang makita si Adrian. Ngunit mabilis itong nagbalat kayo. Lumapit siya kay Wenceslao, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. Wency, you are love. Nag-alala ako ng husto. Bakit mo ba pinapagod ang sarili mo sa palengke? Ang boses ni Marco ay puno ng pagmamahal, ngunit para kay Wenceslao, ito ay tila tunog ng isang sirang plaka. Dosi, how much will the surgery cost? Tanong ni Doña Isabela, hindi man lang tiningnan ang kalagayan ng kanyang menugang. Nang banggitin ni Adrian ang halaga, ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang halagang hindi abutin ng kahit ilang taon na pagtitinda ng kakanin. That's too much. Wala kaming ganyang kalaking pera, Dosi, mabilis na sagot ni Doña Isabela. Tumingin siya kay Wenceslao ng maihalong panunumbat. Sinasabi ko na nga ba, pabigat ka lang sa amin. Ngayong may sakit ka pa, paano na ang pambayad sa mga utang ni Marco? Tumingin si Wenceslao kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit yumuko lamang ang asawa niya. Wency, you know our situation. I'm struggling with the business, baka naman pwedeng tiisin mo muna. We can try alternative medicines. Hindi natin kaya ang ganyang kalaking halaga. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa dibdib ni Wenceslao. Naalala niya ang pribadong ambulansya, ang diamante sa daliri ni Lucinda, at ang gintong cufflink na nasa kanyang bulsa. Ang lalaking ito, na handang gumastos ng milyon para sa kanyang kalaguyo, ay hindi kayang maglabas ng pera para iligtas ang buhay ng kanyang asawa. Marco, her life is at stake here. This is not something you can postpone, mariing sabi ni Adrian, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang gown. Dos, don't meddle in our family affairs, sagot ni Doña Isabela. Lumapit siya sa kama ni Wenceslao at bumulong, ang kanyang hininga ay amoy kape at pait. Wenceslao, be a martyr for once. Huwag mo kaming ibaon sa utang. Kung mahal mo si Marco, tatanggapin mo na lang ang tadhana mo. Hindi kumibo si Wenceslao. Tinitigan niya si Adrian pagkatapos ay kay Marco. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ay tila gabi at araw. Ang isa ay handang magligtas, ang isa ay handang pumatay sa pamamagitan ng kapabayaan. I understand, Mama, mahinang sabi ni Wenceslao. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng matanda. Ngunit bago sila makalabas ng silid, may idinagdag si Wenceslao. Pero huwag ninyong kakalimutan ang buhay na ipinagkait ninyo sa akin ngayon, ay ang siyang kukuha sa lahat ng mayroon kayo bukas. Nang makaalis ang mga Villanueva, naiwan si Adrian sa tabi ni Wenceslao. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng minsan niyang minahal. I won't let you die, Wency. Not again. Not because of them. Sa labas ng bintana, ang langit ay nagsisimulang magdilim, nagbabadya ng isang malakas na bagyong hihila sa lahat ng kasinungalingan ng mga Villanueva patungo sa kailaliman. Ang kadiliman sa loob ng silid operasyon ay tila isang malalim na balon ng kawalan, ngunit sa gitna nito ay ang malamig at matalim na liwanag na nakatutok sa dibdib ni Wenceslao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay binabantayan ng mga makina,
ang bawat hininga ay hiram lamang mula sa mga tubong nakakabit sa kanyang lalamunan. Sa labas ng pinto, walang asawang naghihintay ng mailuha sa mga mata, walang biyenang nagdarasal para sa kanyang kaligtasan. Ang tanging naroon ay ang anino ni Adrian Cortez, ang lalaking sumugal sa kanyang lisensya at bulsa para lamang hindi hayaang lamunin ng kamatayan ang babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Nang ilipat si Wenceslao sa recovery room, ang kanyang malay ay tila isang bangkang palutang-lutang sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Naririnig niya ang mahinang tunog ng aircon, ang amoy ng disinfectant, at ang init ng isang kamay na humahawak sa kanyang palad, isang kamay na hindi naghahanap ng pagsisilbi, kundi nag-aalay ng proteksyon. Wency, please wake up. Hindi mo pwedeng iwan ang mundong ito nang hindi mo nakikita ang kanilang pagbagsak, bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagod ngunit may determinasyong hindi matitinag. Dahan-dahang imulat ni Wenceslao ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat, ngunit sapat na ang liwanag para makita niya ang mga pasa at gasgas sa kanyang sariling kamay na ngayon ay malinis na. Napansin ni Adrian ang kanyang paggising at agad na dinala ang isang basong tubig. Dahan-dahan lang. The surgery was a success, but you need to rest, sabi ni Adrian habang tinutulungan siyang uminom. Bakit mo ginawa ito, Adrian? Wala akong pambayad sa iyo, mahinang tanong ni Wenceslao. Ang bawat salita ay tila may kasamang bubog sa kanyang lalamunan. Umiti ng mapait si Adrian. Don't think about the money, Wency. Someone has to do the right thing. Habang ang asawa mo ay busy sa pag-aasikaso ng kanyang business, kasama ang babaeng iyon, mas pinili kong siguraduhin na mabubuhay ka. Hindi pa man nakakasagot si Wenceslao nang narinig ang pagpihit ng trangka ng pinto. Ang boses ni Doña Isabela ay narinig mula sa labas, matinis at puno ng pagkainis. I'm telling you, Marco, it's better this way. Kung hindi siya magigising, we can claim the insurance. Malaki ang makukuha natin dahil aksidente ang nangyari sa palengke. But mama, people might talk. Baka mahalata nila na hindi natin siya ipinagamot ng maayos, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Sino ang makakaalam? Everyone thinks we are poor. Sabihin natin na huli na ang lahat ng madala siya rito. At ang bahay? Once she's gone, we can finally sell it and move to the condo with Lucinda. Hindi na natin kailangang magtiis sa mabahong eskinita na iyon. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong na inihanda nila para sa kanya. Ang insurance. Ang bahay. Ang paglipat kasama si Lucinda. Ang lahat ng hirap ni Wenceslao, ang pagtitinda sa ilalim ng ulan, ang pagtitiis sa gutom, ang pagmamahal na ibinigay niya ng buong buo, ay laro lamang para sa kanila. Isang plano para sa kanilang karangyaan habang siya ay nakalibing na sa lupa. Naramdaman ni Wenceslao ang isang mainit na luha na gumulong mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng paglaya. Ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya para kay Marco ay tuluyan ng naputol. Tumingin si Wenceslao kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Adrian, help me. Anything, Wency. Just tell me what to do, sagot ni Adrian, hinihigpitan ang hawak sa kanyang kamay. I want them to believe that I'm dying. I want to see how far they will go with their lies, sabi ni Wenceslao. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kahinaan. And I want every document, every proof of Marco's hidden assets. Kung gusto nilang makuha ang bahay ko, ibibigay ko sa kanila ang impyernong binuo nila. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco at Doña Isabela, ang kanilang mga mukha ay agad na nagsuot ng maskara ng kalungkutan. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng nasa harap nila ay hindi na ang Wenceslao na maaari nilang tapak-tapakan. Wency! Salamat sa Diyos, gising ka na, sabi ni Marco, lumapit sa kama at pilit na humawak sa kanyang paa. Tumingin si Wenceslao kay Marco at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang halimaw sa likod ng mukha ng kanyang asawa. Yes, Marco. Gising na ako. Ngunit sa likod ni Marco, nakita ni Wenceslao si Doña Isabela na maihawak na isang pluma at isang bagong dokumento. Isang kasulatan na hindi para sa kanyang paggaling,
kundi para sa tuluyang pag-agaw sa huling ari-arian na nakapangalan sa kanya. Ang pagbabalik ni Wenceslao sa kanilang tahanan ay tila pagpasok sa isang libingan na pilit binubuhay ng mga kasinungalingan. Ang amoy ng alikabok at amag ay nanatili, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakasulasok para sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay tila kulungan ay isa na ngayong laro ng pagmamasid. Ang katahimikan ni Wenceslao ay naging isang pader, matayog, malamig at hindi matitibag. Sa bawat kilos ni Marco, sa bawat pag-iwas ng tingin ito, kapag tumutunog ang kanyang cellphone, ay may isang piraso ng katotohanan na dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Wenceslao. Pinapanood niya ang asawa na tila ba isang estranghero na nagtatanghal sa isang entablado. Isang hapon, habang wala si Doña Isabela at abala si Marco sa labas, humarap si Wenceslao sa lumang salamin sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, hindi na ng luha, kundi ng puot na may kasamang talino. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang suklay. Hinayaan niyang malaglag ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ng magulo dahil sa pagmamadali sa palengke. Maingat niyang sinuklay ang bawat hibla, tila ba hinahabi niya ang kanyang sariling kalasag. Sinimulan niyang itirintas ang kanyang buhok, mahigpit at maayos. Ang ritual na ito ay hindi lamang para sa kagandahan, ito ang kanyang deklarasyon ng kalayaan. Ang bawat ikot ng kanyang mga daliri sa buhok ay sumisimbolo sa pagbawi niya sa kanyang sariling dangal. Nang matapos siya, hindi na ang alilang menugang ang nasa harap ng salamin, kundi isang babaeng handang lumaban. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Adrian. Pumasok siya na may dalang isang makapal na sobre. Ang kanyang pagdating ay tila isang hanging sariwa sa gitna ng suffocating na bahay na iyon. Nandito ang lahat, Wency. Ang mga bank accounts, ang mga titulo ng lupa na nakapangalan kay Marco sa ilalim ng iba't ibang dummy corporations. He's not just rich, he's a multimillionaire, bulong ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhing nakatago sa ilalim ng profesionalismo. Habang pinapanood kanyang magtiis sa hirap, lumalago ang pera niya sa mga luxury real estate sa Makati at Taguig. Binuklat ni Wenceslao ang sobre. Ang bawat numero, ang bawat pirma ni Marco sa mga dokumentong iyon ay tila mga sampal sa kanyang mukha. 10 taon. 10 taon siyang naniwala sa hirap nila. 10 taon siyang hindi bumili ng bagong tsinelas para lang may pambili ng gamot ni Marco. Bakit, Adrian? Bakit kailangan niyang gawin ito? Tanong ni Wenceslao. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Para hindi mo mahati ang ari-arian niya sa oras na maghiwalay kayo. Para manatili kang taming tagapagsilbi na walang laban dahil wala kang pera. It's the ultimate gaslighting, Wency, sagot ni Adrian. Tinitigan niya si Wenceslao ng may malalim na paghanga. But they don't know who they're dealing with now. Nang makaalis si Adrian, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Wenceslao. Ang lalagyan ng gamot ni Doña Isabela sa ibabaw ng lumang aparador. Alam ni Wenceslao na ang matanda ay madalas magtago ng kanyang mga ampersand quote, kayamanan ampersand quote, sa mga hindi inaasahang lugar. Dahan-dahan niyang nilapitan ang aparador. Walang tunog ang kanyang mga hakbang. Binuksan niya ang bote ng gamot na dapat ay puno ng vitamins. Ngunit sa ilalim ng mga makukulay na tableta, may naramdaman siyang matigas at malamig. Inilabas niya ito. Isang susi. Isang maliit na susi na yari sa pilak, may kakaibang disenyo at nakaukit ang mga letrang ampersand quote. Ampersand quote. Biglang narinig ni Wenceslao ang tunog ng sasakyan ni Marco sa labas. Mabilis niyang ibinalik ang susi at ang mga gamot. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Sino ang ampersand quote? Ampersand quote. At anong pinto ang binubuksan ng susing ito sa gitna ng mga lihim ng pamilya Villanueva? Sa sandaling iyon, alam ni Wenceslao na ang susing ito ang magdadala sa kanya sa huling piraso ng katotohanang dudurog sa lahat ng kuta ni Marco. Ang bawat hakbang ni Wenceslao sa makintab at malamig na sahig ng luhong kondominium sa Makati ay tila isang paglapastangan sa kanyang sariling pagkatao. Ang kanyang suot na kupas na blusa at sinelas na manipis na ang swelas ay lubhang banyaga sa gitna ng mga pader na yari sa marmol at mga chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit.
Ang amoy ng mamahaling pabango at scented candles na amoy lavender ay sumasakal sa kanyang ilong, pilit na binubura ang amoy ng bawang at pawis na tila naging bahagi na ng kanyang balat. Hawak ang susing pilak na may inisyal na ampersand quote, ampersand quote, narating niya ang dulo ng pasilyo sa ika-20 palapag. Walang tunog ang pag-ikot ng susi sa trangka. Ang marahang pagbuka ng pinto ay naglabas ng isang liwanag na hindi galing sa bumbilya, kundi mula sa nagkikislapang mga hiyas at malalaking bintanang nakaharap sa nagniningning na syudad. Mula sa dilim ng foyer, natanaw ni Wenceslao ang isang malawak na sala. Puno ito ng mga bulaklak, mga bote ng mamahaling wine, at mga pagkaing hindi niya kailanman natikman, mga taba ng alimango, malalaking hipon, at karne na tila natutunaw sa lambot. Sa gitna ng lahat ng iyon ay si Marco. Hindi ang Markong nakasuot ng luma at butas na t-shirt na nagrereklamo sa init, kundi isang Markong nakasuot ng dekalidad na silk shirt, maaliwalas ang mukha, at maihawak na baso ng kristal. Happy anniversary, Lucinda. I'm sorry if we had to celebrate it late because of that situation at home. Narinig ni Wenceslao ang boses ni Marco. Malambing ito, puno ng pag-aaruga, isang tono na hindi niya narinig sa loob ng 10 taon. It's okay, Marco. Basta nandito ka na. How's the poor wife? Naniniwala pa rin ba siya na wala tayong pera? Ang boses ni Lucinda ay parang musika, ngunit para kay Wenceslao, ito ay tila tunog ng kuko na kumakamot sa pisara. Tumawa si Marco, isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Wenceslao is too gullible, Lucinda. Sabihin ko lang na para sa kinabukasan namin ang ginagawa ko, kahit pagpira-pirasuhin niya ang sarili niya sa palengke, gagawin niya. She thinks she's being a martyr, but she's just a fool. Dahan-dahang lumuhod si Marco sa harap ni Lucinda. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa balat ng pelus. Nang bumukas ito, ang kislap ng diamante ay tumama sa mga mata ni Wenceslao, sapat na para dumanas siya ng panibagong kirot sa kanyang dibdib. This is the Villanueva heirloom ring, Lucinda. Sabi ko kay Wenceslao na isang lako ito noong kinasal kami para may pambili kami ng pagkain. But the truth is, I kept it for the woman who truly deserves to be Villanueva. At ikaw iyon, sabi ni Marco habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Lucinda. Naramdaman ni Wenceslao ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang singsing na iyon, ang tanging bagay na hiningi niya kay Marco bilang simbolo ng kanilang sumpaan, ay isang kasinungalingan lamang pala. Ang bawat gabing nagtiis siya sa gutom para hindi sila ampersand quote, mabaon sa utang ampersand quote, ay naging pambili lamang ng alak at luho ng lalaking ito para sa ibang babae. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at pagpira-pirasuhin ang mga mukha nila. Ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim. Ang kanyang galit ay hindi na apoy na naglalaboy, kundi isang yelong unti-unting nanunuot sa kanyang mga ugat, ginagawa siyang matigas at mapanganib. Nakita ni Wenceslao ang sarili niya sa refleksyon ng isang malaking salamin sa gilid. Ang babaeng naroon ay mukhang isang multo sa gitna ng isang palasyo. Isang multong nilikha ng kasakiman ni Marco. Biglang nahulog ang isang florera sa may pintuan dahil sa bahagyang paggalaw ni Wenceslao. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay umalinggaw sa buong unit, tila isang babala na hindi na kayang itago. Tumigil ang tawanan sa sala. Naramdaman ni Wenceslao ang pagtigil ng hininga ni Marco. Sino iyan? Matigas na tanong ni Marco. Dahan-dahang humarap si Marco sa direksyon ng pintuan kung saan nakatago si Wenceslao. Ang kaba sa dibdib ni Wenceslao ay napalitan ng isang nakakatakot na kapanatagan. Hindi na siya aalis sa dilim. Sa pagkakataong ito, hahayaan niyang ang liwanag ng katotohanan ang sumunog sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa anino ni Marco na papalapit ng papalapit sa kanya. Ang pagbalik ni Wenceslao sa kanilang barong-barong ay tila pagbaba sa isang madilim na hukay na siya mismo ang naghukay sa loob ng 10 taon. Ang bawat amoy ng stagnant na tubig sa labas at ang singaw ng bulok na kahoy ay nagsilbing paalala ng kanyang kamangmangan. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanilang lumang papag, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom. Ang halimuyak ng mamahaling wine at litson mula sa kondo ni Marco ay tila nakadikit pa rin sa kanyang gunita. Ginagawa niyang mas masangsang ang amoy ng tuyong isda na nakahain sa kanilang mesa. Ilang oras ang lumipas bago narinig ang tunog ng pagpihit ng kalawanging trangka ng pinto. Pumasok si Marco,
dahan-dahan ang bawat hakbang, balot ng pagod ang kanyang mukha na tila bagaling siya sa isang buong araw na mabigat na pagtatrabaho. Ang kanyang polo ay may mga artipisyal na gusot, at ang kanyang buhok ay sadyang ginulo para magmukhang hapo. Wency, gising ka pa pala. I'm so sorry, late na naman ako. Ang hirap talagang kausapin ng mga kliyente. Ayaw nilang magbigay ng advance payment para sa mga utang natin. Ang boses ni Marco ay puno ng pagpapaawa, isang himig na dati ay nagpapalambot sa puso ni Wenceslao. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang ni Wenceslao ay ang isang aktor na uhaw sa palakpak. Amoy sigarilyo si Marco, isang amoy na pilit itinatago ang tamis ng pabango ni Lucinda. Gutom ka ba, Marco? May ititira sana ako sa iyong pagkain. Pero naalala ko, sabi ni Mama ay kailangan nating magtiis para makatipid. Maingat na sabi ni Wenceslao habang dahan-dahang tumatayo. Bago pa man makasagot si Marco, lumabas si Doña Isabela mula sa kanyang silid, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng seryosong pag-aalala. It's good that you're both here. Marco, hindi na pwedeng maghintay ang mga pinagkakautangan natin. Wenceslao, kailangan mo itong pirmahan. Ito ay para sa muling pagbangon ng kumpanya ni Marco, sabi ng matanda habang inilalapag ang mga dokumento sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Tiningnan ni Wenceslao ang papel. Isa itong kasunduan sa pautang kung saan ang maliit na lupang minana niya sa kanyang mga magulang ang gagawing kolateral. Ang tanging bagay na pag-aari niya, ang huling alaala ng kanyang pinagmulan, ay gustong kunin ng pamilyang ito para pambayad sa luhong tinatamasa ni Marco sa piling ng iba. Mama, ito na lang ang natitira sa akin. Sabi niyo po, ang utang na loob ko sa inyo ay sapat na para magsilbi ako rito ng walang reklamo. Bakit pati ang lupa ko ay kailangang madamay? Tanong ni Wenceslao, pilit na itinatago ang puot sa kanyang boses. Wenceslao, don't be selfish. Ang pamilya Villanueva ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Isang pirma lang ito, isasalba nito ang karangalan natin, singhal ni Doña Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Lumapit si Marco kay Wenceslao, hinawakan ang kanyang mga balikat ng may huwad na lambing. Please, Wency. Gawin mo ito para sa atin. Kapag nakaahon tayo, ipapangako ko sa iyo, aalis na tayo rito. You'll have everything you want. Isang nakakatakot na kapanatagan ang bumalot kay Wenceslao. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng kasamaang nasaksihan niya sa kondominium. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon na ngayon sa isang layunin, ang hayaan silang maniwala na sila ang nagtatagumpay. Sige po, pipirmahan ko ito, sabi ni Wenceslao. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Doña Isabela at ang buntong hininga ng ginhawa ni Marco. Ngunit ang hindi nila alam, sa ilalim ng mesa, ang cellphone ni Wenceslao ay lihim na kumukuha ng audio recording ng bawat pananakot at manipulasyong ginawa nila. Pumirma si Wenceslao ng may isang tipid na ngiti. Isang ngiti na hindi para sa kanilang ampersand quote, pag-ahon, ampersand quote, kundi para sa kailalimang paglulubugan nila sa oras na ilabas niya ang katotohanan. Ayan na po, Mama. Bayad na ang utang na loob ko, bulong ni Wenceslao habang ibinibigay ang papel. Nang tumalikod si Marco para itago ang dokumento, ang huling nakita ni Wenceslao ay ang bakas ng lipstick sa likod ng kelyo ng polo nito, isang kulay na kasing pula ng galit na ngayon ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagtitimpi. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa bawat patak ng luhang ninakaw nila sa kanya. Ang amoy ng jasmine tea na nagmumula sa umuusok na baso ay tila isang mahinang buntong hininga sa loob ng maliit at lumang karinderya. Ang hanging pumapasok mula sa kalsada ay may dalang alikabok at ingay ng mga jeep, isang mundong pilit na iniiwasan ng mga taong katulad ni Lucinda Reyes. Sa ibabaw ng hapag na yari sa magaspang na kahoy, ang isang platitong may bitak ay naglalaman ng mga simpleng kakanin, ang parehong kakanin na nagtusto sa mga bisyo ni Marco sa loob ng maraming taon. Dumating si Lucinda na tila isang banyaga sa gitna ng karaniwang mga tao. Ang kanyang sutlang damit ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na bumbilya, at ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng halimuyak ng mamahaling pabango na mabilis na nilamon ng amoy ng ginisang ulam sa paligid. You called me. Bakit dito?
This place is uncomfortable, simula ni Lucinda habang maingat na naupo sa dulo ng mahabang upuang kahoy. Wenceslao pushed the cup of tea towards her. Inumin mo. Ito ang lasa ng buhay ni Marco na hindi mo alam. Matapang, mapait at mura. Tinitigan ni Lucinda ang baso ng may pandidiri. I don't understand. Marco told me you're obsessed with money, na kinukuha mo ang lahat ng kinikita niya, kaya kailangan niyang magtago sa akin para lang makahinga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Wenceslao. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa kanyang isipan. He told you was the greedy one. Lucinda, tignan mo ang mga kamay ko. Ang mga kalyong ito ay hindi galing sa pagbibilang ng diamante. Galing ito sa pagkayod para may pambayad siya sa mga utang na hindi naman pala totoo. Inilabas ni Wenceslao ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ang litrato ng singsing na ampersand quote, heirloom ampersand quote, na isinuot ni Marco sa daliri ni Lucinda noong nakaraang gabi. That ring you're wearing. Ibinenta niya iyan 10 taon na ang nakakaraan para daw sa panggamot ng kanyang ina. At least, iyon ang sabi niya sa akin. But look at this, ipinakita ni Wenceslao ang isang dokumentong nakuha niya mula kay Adrian. Ang singsing na iyan ay binili niya lang 3 buwan na ang nakakaraan gamit ang perang dapat ay pampaopera sa puso ko. He didn't save it for you because you're special. He bought it to make you believe he's prince, habang ginagawa niya akong panakipbutas sa kanyang mga pandaraya sa buwis. Namutla si Lucinda. Ang kanyang mapupulang labi ay nanginig habang tinititigan ang mga numero sa papel. Ang bawat ari-ari ang tinatamasa niya, ang kondominium, ang courts, ay nakapangalan sa mga dummy accounts na may kaugnayan sa pangalan ni Wenceslao, hindi kay Marco. He's using us both, Lucinda, dagdag ni Wenceslao. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. I'm his shield against the law, and you're his trophy to show the world. Kapag lumabas ang katotohanan tungkol sa kanyang mga iligal na transaksyon, ako ang makukulong dahil ang lahat ng pirma ay sa akin, at ikaw ang mawawalan ng lahat dahil ang lahat ng luho mo ay galing sa nakaunayaman. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bentilador sa kisame ay tila bumibilang sa bawat segundo ng pagguho ng mundo ni Lucinda. Dahan-dahang hinawakan ni Lucinda ang baso ng jasmine tea. Sa unang pagkakataon, uminom siya. Napangiwi siya sa pait, ngunit hindi niya binitawan ang baso. What do you want me to do? Tanong ni Lucinda, ang kanyang boses ay wala na ang dating katarayan. I don't want your money or your apology. I want your testimony, sagot ni Wenceslao. Nang umalis si Lucinda, naiwan si Wenceslao sa mesa. Isang anino ang lumitaw sa kanyang gilid. Si Adrian. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba. Wency, kailangan nating mag-ingat. Marco is getting suspicious. Tinatanong na niya kung bakit madalas kang wala sa bahay at kung bakit tila nagbago ang pakikitungo mo sa kanya, babala ni Adrian, habang mahigpit na humahawak sa sandalan ng upuan. He's dangerous when he's cornered. Ang taong kayang pumatay sa pamamagitan ng kapabayaan ay kayang pumatay gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumingin si Wenceslao sa labas, sa madilim na kalsadang puno ng usok. Alam ko, Adrian. Pero tapos na ang panahon ng pagtatago ko sa dilim. Hayaan mong maghinala siya. Hayaan mong matakot siya. Dahil sa bawat segundong lumilipas, ang lubid na itinali niya sa lig ko ay dahan-dahang lumilipat sa kanya. Ang marahas na pagdait ng baso sa kahoy na mesa ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang pag-uusap. Ang digmaan ay hindi na lamang sa loob ng korte, ito ay naging isang laro ng kung sino ang unang kukurap. Ang bulwagan ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting luha ng mga anghel. Ang bawat sulok ay amoy sariwang liryo at mamahaling alak, isang halimuyak na sadyang idinisenyo upang itago ang baho ng mga sikretong nakabaon sa ilalim ng mga mamahaling suot ng alta sosyedad. Ang mga kababaihan ay tila mga plorera sa kanilang mga gown na yari sa sutla at lace, habang ang mga kalalakihan ay nagpapaligsahan sa kintab ng kanilang mga sapatos. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Isabela. Ang kanyang suot na terno ay kulay ginto, tila ba isa siyang reyna na hindi kailanman nakaranas ng gutom. Hawak niya ang mikropono ng may panginginig ng huwad na emosyon. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi lamang isang obligasyon,
kundi isang sining ng puso. Ang pamilya Villanueva ay laging nakatuon sa pagbibigay ng dangal sa mga taong nasa lailayan. Ang boses ng matanda ay umalingaw sa buong silid, umani ng masigabong palakpakan mula sa mga panauhing hindi alam ang katotohanan. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Marco. Suot niya ang isang pasadyang tuksedo na nagkakahalaga ng 6 na buwang kita ni Wenceslao sa palengke. Nakangiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang tinititigan ang mga kamera ng media. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng pagbukas ng malaking pinto sa dulo ng bulwagan. Ang bawat mata ay lumingon. Doon, sa gitna ng pulang karpet, nakatayo ang isang babaeng tila isang mansa sa malinis na puting papel. Suot ni Wenceslao ang kanyang kupas na uniporme bilang katulong, ang parehong unipormeng may mansa ng grasa at luha. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang basket na yari sa kawayan. Ang amoy ng bawang at malansang isda na dala niya ay tila isang malakas na sampal sa mabangong hangin ng ballroom. Dahan-dahan ang bawat hakbang ni Wenceslao. Ang tunog ng kanyang mga luma at pudpod na tsinelas sa makintab na sahig ay tila isang tambol ng kamatayan para sa dangal ng mga Villanueva. Wenceslao! What on earth are you doing here? Ang pabulong na sigaw ni Marco nang makalapit ang asawa sa harap ng entablado. Ang kanyang mukha ay namutla, ang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang sentido. Hindi sumagot si Wenceslao. Tumingin siya sa kanyang biyenan na ngayon ay tila estatwa sa tindi ng gulat. Inabot ni Wenceslao ang basket sa matanda. Dala ko po ang donasyon ng pamilya Villanueva, Mama. Ang mga bariyang pinaghirapan ko sa palengke habang sinasabi ninyo sa lahat na wala tayong pera pambayad sa ospital. Ang boses ni Wenceslao ay malakas, sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay ng mga upuan. Umalis ka rito. You are insane. Guard, ilabas ang babaeng ito, sigaw ni Doña Isabela. Ang kanyang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng nahulog, pinalitan ng isang mukhang puno ng puot. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, itinaas ni Wenceslao ang isang recorder. Bakit po kayo nagmamadali? Hindi ba't sabi niyo ay kailangan nating magtiis para sa dangal ng ating pamilya? Narito ang katibayan ng dangal na tinutukoy ninyo. Isang marahas na galaw ang ginawa ni Marco. Sinubukan niyang hablutin ang recorder, ngunit mabilis na umiwas si Wenceslao. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang talinghanda ng maputol. You're ruining my life, Wenceslao. After everything we gave you, galit na sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, handa nang saktan ang asawa sa harap ng maraming tao. Itinaas ni Doña Isabela ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Isang mabilis na pag-amba ng sampal ang kanyang ginawa patungo sa mukha ni Wenceslao. Ipinikit ni Wenceslao ang kanyang mga mata, handang tanggapin ang hapdi. Ngunit hindi dumapo ang palad ng matanda. Isang matikas na kamay ang humarang sa ere, mahigpit na nakahawak sa pulso ni Doña Isabela. Dumating si Adrian Cortez, ang kanyang mukha ay tila yari sa bakal, malamig at mapanganib. Hindi na ninyo siya muling masasaktan. Not tonight. Not ever, mariing sabi ni Adrian. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Ang bawat flash ng kamera ay tumama sa mukha ng mga Villanueva, isang pamilyang ang ampersand quote, karangalan ampersand quote, ay dahan-dahang nalulusaw sa ilalim ng mga ilaw ng katotohanang dala ng isang babaeng minsan nilang minaliit. Ang bawat pagkislap ng mga lente ng kamera sa loob ng bulwagan ay tila mga matatalim na kidlat na bumubulag sa pagkatao ni Marco at Doña Isabela. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Adrian sa pulso ng matanda ay nagsilbing huling harang sa pagitan ng huwad na karangalan at ng malupit na katotohanan. Sa gitna ng nagniningning na paligid, ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa mga Villanueva. Adrian, bitawan mo ako. Wala kang karapatang manghimasok sa pamilya namin. Ang boses ni Doña Isabela ay pumiyok, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya at galit. Hindi siya pinansin ni Adrian. Sa halip, tumingin ang doktor sa mga mamamahayag na naroon. Ang babaeng tinatawag ninyong baliw ay ang asawang pinabayaan ng pamilyang ito sa gitna ng isang pampublikong ospital dahil lamang sa kasakiman sa pera. Ipinindot ni Wenceslao ang play button sa kanyang recorder. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Isabela noong gabing iyon sa ospital ay umalinggaw sa malalaking speaker ng ballroom.
Walang pera ang pamilyang ito, Wenceslao. You know our situation. Isang pirasong papel lang ito, isasalba nito ang karangalan natin. Ang boses ng matanda ay tila isang multong bumabalik upang maningil. Sumunod na narinig ang tinig ni Marco, ang tinig na puno ng manipulasyon. Wency, please gawin mo ito para sa atin. Kapag nakaahon tayo, ipapangako ko sa iyo, aalis na tayo rito. Ang mga panauhin ay nagkatinginan. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga matatalas na tingin ng panghahamak. Sa malaking screen sa likod ng entablado, nagsimulang lumitaw ang mga dokumentong nakuha ni Adrian at ang mga testimonya mula kay Lucinda, ang mga listahan ng ari-arian ni Marco na nakatago sa ilalim ng mga peking kumpanya, ang mga larawan ng kanyang marangyang buhay habang ang kanyang asawa ay nagtitinda ng isda sa putikan. Marco, ano ito? Tanong ng isang maimpluwensyang negosyante mula sa Madla. Akala namin ay malapit nang bumagsak ang inyong kumpanya, kaya kami nagbigay ng donasyon. Nanginginig ang mga labi ni Marco. Ang kanyang tuksedo ay tila naging isang kulungan na sumasakal sa kanya. It's not what it looks like. Nililin lang kayo ng babaeng ito. She's doing this for revenge. Dahan-dahang lumapit si Wenceslao kay Marco. Ang bawat tunog ng kanyang tsinela sa marmol ay tila isang hatol ng kamatayan. Kinuha niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinubad ang isang manipis at kupas na singsing na yari sa tansong itim, ang singsing na ibinigay ni Marco noong sila ay ikasal sa ilalim ng ulan. Ibinibigay ko na sa iyo ang lahat, Marco. Ang iyong pangalan, ang iyong mga lihim, at ang iyong karangalan, sabi ni Wenceslao. Inilagay niya ang singsing sa palad ni Marco, ang tunog ng pagdait ng metal sa balat ng lalaki ay tila isang pangakong natupad. Salamat sa 10 taon ng panlilimos ko ng pag-ibig sa gitna ng iyong mga kasinungalingan. Ngayon, hayaan mong ang mundo naman ang manlimos sa iyo ng katotohanan. Isang malakas na pagkislap ng kamera ang tumama sa mukha ni Marco nang siya ay mapaluhod sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang wala ng pag-asang maikubli. Si Doña Isabela ay napasandal sa pader, ang kanyang gintong terno ay tila nawalan ng ningning, nagmukhang isang basahan sa gitna ng karangyaan. Hindi lumingon si Wenceslao habang siya ay naglalakad palabas ng ballroom. Ang amoy ng mamahaling alak ay hindi na siya nasusuka, dahil sa labas ng pintuang iyon, ang sariwang hangin ng gabi ay naghihintay na. Sa likod niya, narinig niya ang mga sigaw ng pagkadismaya ng mga tao at ang marahas na pagtatanong ng media. Ang pader na itinayo ng mga Villanueva ay tuluyan ng gumuho, at sa ilalim ng mga guhong iyon, ang babaeng minsan nilang itinuring na alila ay nagsisimula ng huminga ng malaya. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villanueva na dati ay puno ng pagmamataas ay binalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan na amoy alikabok at lumang papel. Ang mga kortinang pelus na dati ay humaharang sa sikat ng araw ay tila mga basahang nakabitin, sumasaksi sa pagdating ng mga taong hindi imbitado sa kanilang mga piging. Ang mga otoridad mula sa kawanihan ng buwis at ang mga abogado ay pumasok ng walang pasintabi. Dala ang mga dokumentong magsisilbing maso na dudurog sa bawat pader na itinayo ni Marco. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Isabela sa kanyang paboritong upuan, ngunit wala na ang kanyang dating kintab. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga kamay na dati ay puro hiyas ay nanginginig habang hawak ang isang basong tubig na tila ba ito na ang huling bagay na pag-aari niya sa mundo. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Ang pangalang Villanueva ay may kasaysayan sa bansang ito. Ang boses ng matanda ay pumiyok, wala na ang talim na dati ay ginagamit niya upang saktan si Wenceslao. Ang kasaysayan po ninyo ay punong-puno ng tax evasion at fraudulent transfers, ma'am. Kailangan po naming kumpiskahin ang lahat ng ari-ariang ito bilang bahagi ng investigasyon. Ang sagot ng opisyal ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Sa kabilang panig ng silid, si Marco ay nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay tila isang abo. Pinapanood niya ang pag-iimpact ng mga gamit na binili niya gamit ang dugong pawis ni Wenceslao. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa cellphone. Ang mga balita tungkol sa kanyang pagtatraidor ay kumalat na tila isang apoy sa gitna ng tuyong damuhan. Lahat ng kanyang ampersand quote, socialite friends ampersand quote, ay isa-isang nag-block sa kanya. Ang mga business partners na dati ay yumuyukod sa kanya ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Marco, gawin mo ang lahat. Call your connections. Hindi tayo pwedeng mabulay sa kalsada, sigaw ni Doña Isabela,
ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Connections? Mama, those people only loved our money, not us, mapait na sagot ni Marco. Wala na tayong matatakbuhan. Wencesla took everything. She took our reputation, our money and our dignity. Samantala, sa isang maliit na opisina ni Adrian, nakaupo si Wencesla. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay hindi na masakit, ito ay tila isang haplos ng pag-asa. Wala na siyang suot na apron. Ang kanyang mga kamay ay malinis, at ang kanyang mga mata ay mailalim ng isang taong nakalampas sa isang malakas na bagyo. They're losing the house, Wency. Ang lahat ng dummy accounts na ginamit niya sa pangalan mo ay na-freeze na. You are legally cleared, thanks to Lucinda's testimony and the evidence we gathered, sabi ni Adrian habang inilalapag ang isang folder sa harap niya. Hindi ko akalain na ang kalayaan ay ganito kabigat at kagaan sa parehong pagkakataon, bulong ni Wencesla. Tumingin siya sa kanyang mga daliri na wala ng kahit anong singsing. Hindi ko gustong makita silang mamatay, Adrian. Gusto ko silang makitang mabuhay sa mundong sila mismo ang lumikha. Isang mundong walang pera, walang dangal at walang sinasamba. Isang hapon, nakita ni Wencesla si Doña Isabela sa labas ng isang pawn shop. Ang matandang babae ay nakapila sa gitna ng init ng araw, bit-bit ang isang lumang Hermes, bag na tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng dagat. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanya ay dumadaan na lamang at nagbubulungan, ang iba ay hayagang tumatawa sa kanyang sinapit. Walang naramdamang kagalakan si Wencesla sa eksenang iyon. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na buntong hininga. Ang ampersand quote, utang na loob ampersand quote, na isinumbat sa kanya sa loob ng 10 taon ay tuluyan na niyang nabayaran ng higit pa sa nararapat. Nang makita ni Marco si Wencesla mula sa malayo, sinubukan niyang lumapit. Ngunit bago pa man siya makahakbang, ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento ng kahihiyan. Ang lalaking dati ay kumokontrol sa bawat hininga ni Wencesla ay isa na ngayong anino ng isang nakaraan na hinding-hindi na babalik. Ang loob ng silid hukuman ay binalot ng isang kakaibang lamig, ang uri ng lamig na hindi nanggagaling sa mga aircon, kundi mula sa bigat ng mga salitang naghahanap ng katarungan. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay humahalo sa kaba na namumuo sa dibdib ng mga naroon. Sa gitna ng tahimik na silid, nakaupo si Wencesla sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakapako sa harapan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang paninindigang pinatigas ng 10 taon ng pagtitiis. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco at Doña Isabela. Ang tuksedo ni Marco ay tila hindi nakasya sa kanya, ang kanyang mukha ay hapo at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Si Doña Isabela naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo, ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa isang bulong, tila ba sinusubukan niyang suhulan ang langit sa gitna ng kanyang mga kasalanan. Your Honor, ang aking kliyente ay biktima lamang ng maling akusasyon. Lahat ng ari-ari ang sinasabi ay pinaghirapan niya para sa kanyang pamilya. Ang boses ng abogado ni Marco ay pumailan lang, ngunit tila ito ay isang hungkag na kanta sa gitna ng maraming ebidensya. Tumayo si Wencesla nang tawagin siya sa witness stand. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagpunit sa mga pahina ng kanyang mapait na nakaraan. Nang harapin niya ang huwes, hindi siya nanginginig. Didn't stand here to ask for money, Your Honor, simula ni Wencesla, ang kanyang boses ay malinaw at buo. I am here to reclaim the life that was stolen from me. For 10 years, pinaniwala ako na wala kaming pera habang ang asawa ko ay nagpapakasasa sa luho kasama ang ibang babae. I was treated as a servant in the own home, at nung oras na kailangan ko ng tulong para mabuhay, hinayaan nila akong mamatay dahil lamang sa kanilang kasakiman. Tumingin si Wencesla kay Marco, isang tingin na puno ng awa kaysa sa galit. Marco, ang bawat sentimong itinago mo ay hindi nakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa katapatan na kailanman ay hindi mo natutunan. Isang matinding tensyon ang namayani nang ipakita ng prosekusyon ang huling ebidensya, ang video ni Lucinda at ang mga pirmadong dokumento ng paglilipat ng pera patungo sa mga tagong account. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa depensa ng mga Villanueva. Nang ilabas ang hatol, ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na maso sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa mahabang gabi ng kawalang katiyakan.
Inutos ng hukuman ang agarang pagsamsam sa lahat ng ari-ari ang nakuha sa ilegal na paraan at ang pagbibigay kay Wenceslao ng kanyang nararapat na bahagi bilang asawa. Higit sa lahat, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Marco para sa tax evasion at falsification of documents. Narinig ang isang mahinang pagdaing mula sa panig ni Doña Isabela. Ang matandang babae ay unti-unting nanghina, ang kanyang mga tuhod ay bumigay hanggang sa siya ay mapaupo sa malamig na sahig. Ang rosaryong hawak niya ay nalaglag, ang mga butil nito ay nagkalat sa semento, tila ba ang kanyang mga panalangin ay wala nang matataguan. This is not fair. We are the Villanuevas, hiyaw ni Marco habang siya ay pinupustahan ng mga pulis, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon lamang ng ingay ng mga taong nagnanais ng katarungan. Lumingon si Wenceslao sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid. Nakita niya si Adrian na naghihintay sa may pintuan, may isang tipid na ngiti at mga matang puno ng paghanga. Hindi tumakbo si Wenceslao patungo sa kanya. Sa halip, naglakad siya ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang tagumpay. Ang labis na kasiyahang naramdaman ni Wenceslao ay hindi nanggaling sa perang mababawi niya, kundi sa katotohanang sa wakas, ang kanyang pangalan ay hindi na nakakabit sa isang pamilyang walang dangal. Siya ay si Wenceslao, isang babaeng bumangon mula sa putikan, hindi dahil sa tulong ng isang prinsipe, kundi dahil sa sarili niyang lakas. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng isang maliit, ngunit malinis na kainan sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng bagong saing na kanin na may bawang ay humahalo sa halimuyak ng sariwang kape, isang amoy na hindi na nagpapaalala kay Wenceslao ng pagkaalipin, kundi ng isang bagong simula. Ang bawat plato at kutsara ay maayos na nakahanay, ang bawat lamesa ay malinis at handa para sa mga manggagawang magsisimula ng kanilang araw. Suot ang isang bagong apron na kulay asul, ang kanyang paboritong kulay na dati ay hindi niya magamit, maingat na inihahanda ni Wenceslao ang mga pagkain. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo pa rin, ngunit ang mga ito ay mga marka ng karangalan, hindi na ng paghihirap para sa mga taong walang utang na loob. Good morning, Wency. Ang bango naman ng sinangag mo, abot hanggang labas, ang boses ni Adrian ay masigla habang siya ay pumapasok sa kainan. Hindi siya nakasuot ng kanyang puting gown, kundi isang simpleng t-shirt lamang. Inilapag niya ang isang maliit na bungkos ng mga bulaklak sa counter. Napangiti si Wenceslao, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Adrian. Sakto ang dating mo, maluto na ang paborito mong tapa. You look different today, Wency. Parang may ibang liwanag sa mukha mo, puna ni Adrian habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga silya. I finally feel light, Adrian. Noong isang araw, nabalitaan ko na nagsimula na ang sentensya ni Marco. At si Doña Isabela nakita ko siyang naglalako ng mga lumang kagamitan sa kanto. Gusto ko sanang maawa, pero naisip ko, ito ang pagkakataon niyang matutunan ang tunay na halaga ng bawat sentimo, mahinahong sagot ni Wenceslao. Tumingin si Wenceslao sa salamin na nakasabit sa dingding. Hindi na siya ang multong nakita niya sa kondominium ni Marco. Ang babaeng nasa salamin ay may tuwid na tayo, may buhok na maayos ang pagkakaayos, at may pusong unti-unti nang naghihilom. Ang peklat ng kanyang operasyon ay naroon pa rin, isang lihim na paalala na siya ay isang survivor. Pumasok ang isang batang babae na may dalang mga lumang dyaryo. Binili ito ni Wenceslao at bago umalis ang bata, binigyan niya ito ng isang mainit na pandesal. Lagi mong tatandaan, maliit man ang kinikita mo, basta galing sa marangal na paraan, mas mahalaga iyan kaysa sa anumang gintong galing sa pandaraya, payo ni Wenceslao sa bata, na tila ba kinakausap niya ang kanyang sariling nakaraan. Tumabi si Adrian sa kanya, hindi lumalampas sa distansyang itinakda ni Wenceslao para sa kanyang sarili. Alam ni Adrian na ang sugat ng 10 taon ay hindi naghihilom sa loob ng isang gabi. At handa siyang maghintay. So, what's next for the owner of Laya ni Wenceslao? Biro ni Adrian. I'll keep cooking, Adrian. Pakakainin ko ang mga taong nakakalimutan ng mundo, tulad ng pagkakaliimot ko sa sarili ko noon. At sa gabi, matutulog ako ng mahimbing dahil wala na akong kailangang itagong sikreto o katakutang kasinungalingan, sagot ni Wenceslao. Huminga ng malalim si Wenceslao, ninanamnam ang hangin na walang halong amoy ng mamahaling pabango o panis na pangarap. Ang kalayaan ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa pagpili na magpatuloy ng may dangal. Sa labas, ang syudad ay nagsisimula ng mag-ingay,
Ngunit sa loob ng maliit na kainan ni Wenceslao, may isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong malaya lamang ang makakaunawa. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay tapos na, ang kwento ng kanyang paglipad ay nagsisimula pa lamang.